Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, mga Chinese hinarang ng Philippine Navy sa West Philippine Sea, inakusahan ng Pilipinas ang ilang Chinese fishermen ng paggamit ng cyanide sa karagatan ng Spratly Islands, partikular sa Ayungin Shoal na matagal ng pinagtatalunan. Ayon sa National Security Council, nagsimula umano ang naturang gawain noong nakaraang taon sa paligid ng Second Thomas Shoal, isang lugar na mahalaga sa shipping lanes at mayaman sa likas na yaman. Sinabi ni NSC Assistant Director General Cornelio Valencia, na ang paggamit ng cyanide ay isang uri ng sabotage na naglalayong puksain ang mga isda sa lugar, na nagsisilbing pagkain ng mga sundalong Pilipino na nakadeploy sa BRP Sierra Madre. Dagdag pa niya, maaari ring malagay sa panganib ang kalusugan ng mga sundalo dahil sa kontaminadong tubig at pagkain, at maaari ring masira ang coral reefs na sumusuporta sa naturang barko. Ayon naman sa Philippine Navy, nasamsam nila ang hindi bababa sa 10 bote ng cyanide mula sa mga bangkang iniuugnay sa Chinese fishing vessels noong 2025. Ilang bangka ng China ang namataang nag-ooperate sa Ayungin Shoal at nakumpiskahan ang mga dilaw na bote na may lamang cyanide. Narito po ang actual footage ng pagharang ng Philippine Navy sa mga Chinese. Hey! Stop! Hey! Stop! 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 Get out there! Stop! 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 Go, go, go! No illegal fishing here. No illegal Check niyo yung mga cyanide dyan, cyanide. Yan o, yung mga bote, Bote, cyanide. Yan o. Balik niyo na ulit. Cyanide. Cyanide. Balik niyo. Cyanide. Kunin mo cyanide. Cyanide! Bring out cyanide! Cyanide! Meron siya dyan inupan, Sado. Ha? May tinatago siya dyan sa inupan niya. Meron pa siya tinatago dyan. Tinatago dyan, Sad. Talagayan yan. Ayun na niya pa tinitignan yan eh. Yan sila, in-escort to palabas natin, oh. Ayun, yung ano na yan. Iya. Kunin mo yan. Iharap mo yung camera, Sad, sa ulo mo. Dala mo na. Yan yun. Surat mo na. Videoan mo. Ako, nandito na Max. Ay, balik na, balik. Ay! Oh! Ay! Oh! Mau! Oh! Ah! Eh!
Mayroon ding naiulat na panibagong insidente kamakailan kung saan umano'y nakita ang paggamit ng cyanide sa lugar. Wala namang naiulat na sundalong Pilipino na naapektuhan ng naturang lason. Ipinahayag din ng mga opisyal na ang mga motherships ng mga mangingisdang sangkot ay umano'y konektado sa Chinese Navy. Plano ng pamahalaan na magsumite ng ulat sa Department of Foreign Affairs na maaaring maging basehan ng diplomatic protest laban sa China. Mariin namang itinanggi ng China ang akusasyon at tinawag itong stunt. Sinasabing normal lamang ang pangingisda ng kanilang mga bangka at sila pa umano ang hinaharas ng mga Pilipino doon. Samantala, pinaigting na rin ang pagbabantay ng Philippine Navy at Coast Guard sa lugar upang maiwasan ang karagdagang pinsala sa kapaligiran at mapanatili ang seguridad sa naturang teritoryo. All of our actions are based on scientific evidence. We do not fabricate news. It took more than a year to be able to have this liquid checked to confirm that indeed it contains cyanide. We reject any statement that these are fabricated news. History will not lie. The facts of history will not lie. Until today, the facts on the ground are very clear. The Chinese Communist Party, through the PLA Navy, the Coast Guard, and the Maritime Militia, has been conducting ICAD activities. The illegal presence, coercive and aggressive actions, and deceptive messaging have been the cause of instability not only in the West Philippine Sea but in this part of the globe.